dahil sa maling pagpapatupad ng batas. Isang rider kasi ang hinuli ng pulis sa Bulacan dahil daw expired ang rehistro nito. Iginiit ng rider na hindi expired ang kanyang rehistro dahil 3 taon naman daw ang rehistro ng mga bagong motor. Ngunit hindi ito pinakinggan ng pulis bagkus ay tinuluyan itong tikitan ang rider. Isa pa ay pahirap sa mga motorista ang pagtubos ng lisensya ng mga nahuli dahil hindi isinusurrender ng mga pulis ang lisensya ng kanilang mga nahuli. Kaya pupuntahan pa ito sa kanilang istasyon na may kalayuan din magmula sa bayaran ng lisensya. Kaya sobrang laki ng abala nito sa mga motorista. Tara mga pare ko at panoorin natin ang pag-aksyon ni Congressman Busita sa kaso na ito. Hinuli ka, ang sabi expired ang rehistro. Opo sir. Alam mo ba na hindi expired ang rehistro ng motorsiklo mo? Opo sir, yun pong pagkasabi ng kasa na 3 Totoo. years daw po. Totoo yun, 3 years. Pero may helmet kayo nun. Opo sir, opo sir. May helmet kayo ngayon. Meron din po sir. Kuya, saan ang office ng traffic dito? Lalabas po kayo ng highway, papuntang Palengke. Tapat po ng Jollibee yung Central School. Malalakad o... Hindi po. Alin ang malayo, yung puting building o yung school? Halos parehas po katapat yan. Brothers, Sir. may dala kayong sasakyan? Sir. Sunod din. O sige, may dala kang motorsiklo? Meron din po sir. O sige. Kuya, paglabas namin dyan, andun yung office ng traffic. Nandun po sa lugar na yan. Doon po sa may Cayetano Complex. Gawing kanon po yun. Yung school. O sige. May parkingan po ng mga tricycle. Saan ang office ng traffic? Yes sir. Ano, walking distance yung traffic? Okay lang po. Kumusta, brother? Okay lang po sir. Marami ako nanonood din sa inyo sir. Salamat. Taga saan ka? Manila po sir. Dito. Okay. Dito lang po sir. Happy ka na ba dito? Yes sir. 15 years na lang sir. Pamilyado? Yes sir. Asang pamilya mo? Sa Manila sir. Everyday sir. Nakakita kasingot. Ganon. Ilan taon ka na dito? Dito sir, nahihiyos po. Dito rin ba yung sa traffic? Ito po sir yung sa traffic po sir. Dito rin. Parang walang tao, ano? Papel. Brother, balik tayo. Sige po sir. Tol, salamat. Opo sir. Thank you rin po sir. Walang tao eh. Ito po ngayon yung, kaya po ang hepe ng traffic enforcer po natin. Brother, galing kami sa office mo. Ay, talaga po nagpaalam ko. Hindi, wag kang mag-explain sa akin. Hindi mo kailangan mag-explain, boss ka eh. Hepe, ang pulis ba na deputize ninyo, sineseminar ba ninyo? Huwag po kayo magagalit sir, hindi po akin to. Pulis talaga to. Hindi, alam ko pulis, pero under ng office mo. No sir, sa munisipyo kasi consultant ako sa enforcer lang, hindi ko sakop ang pulis. So itong mga pulis na deputize ng local government, direkta sa Yes sir. under of what office? Mayor's officer. Mayor's office. Retired police din po ako. Kaya nga magaling kang sumagot eh, ano? Yung pong... Sorry sir Sino kuya ang Ay pwede sir, hindi rin dito yan. Police Malolos to. Pero municipality o ba Yes. ito? Ganito sir yan. Under Yung po- siya ng Provincial Mobile Force Yes, Company. Sir. Yes sir. So, anong office pupuntahan ko? Administrator or Office of the Mayor? Doon po sa Intercity, meron po sila opisina ron. Ang- Headquarters ng ito po. Nitong ano? Ditong happy nila. Gusto kong makausap muna kung sino dito ang responsible na nag-i-issue ng ticket sa pulis para maging deputize sila. Pagka po kasi nag-issue nito, tuloy ako nag-issue nagpapa-issue ako sa enforcer ko ng ticket, dito lang. Within Balagtas. Pero salamat ha, wala akong nare-receive na complaint sa enforcer mo. Kasi po ako, pagka nagkamali enforcer ko, on the spot, nalaman ko, masuspendido kagad siya. Tsaka hindi mo kinukotahan. Hindi. Oh, kita mo, oh. Nasa hepe talaga yan. Totoo naman yun. Totoo sir yun. Aminado, Kasi ako no? sabi ko nga sa kaila, basihan tayo sa sahod natin. Ako, kontento ako sa sahod ko, kaya kailangan maging kontento kayo dito sa sahod nyo. Dahil talaga pagka nagsisilbi ka sa gobyerno, hindi ka yayaman. Kailangan may iba kang negosyo na legal. Partner ang iyong pamilya. Tama? Yes sir, ako naman halang negosyo. Kaya lang retirado na tayo. Kaya lang, pensyonado. Yan eh, di ba? Yes sir. Alam mo ba ang dalawang problema nitong pulis na humuli?
Number one, mali ang piska ang lisensya ng rider, hindi naman siya deputized ng LTO. Alam mo, talagang deputized lang talaga nakaka-confiscate. Oo, kaya ngayon kuya, hepe, siyempre kinumpis ka ang lisensya, sinorender dapat ng pulis. Saan ang pwedeng tubusin to? Ang nangyayari po kasi dito yan, ang kalakaran nila, hindi pa isa pang problema dyan, hindi na sinusurrender dito. Doon na Kailangan- nagtutubusan. No, sir. Babayaran mo dito at pupunta ka pa ron. At talaga naman, dapat makarating ito sa mayor. Malaking problema ito para sa motorista. Minumungkahi ko, i-correct. Yes, sir. Kawaawa yung motorista. Yes, sir. Ano? Makakarating. Pero saan po yung bayaran at babayaran na namin to, kakasuhan na lang namin yung pulis. Dito po, sir. Hindi na kami magko-contest. Maraming abala pa, hepe. Dito. Window post po, sir. Hi, ma'am. Kung magko-contest, magpapabalik-balik pa si rider. Absent sa trabaho. May trabaho ka ba? Wala. Meron po, sir. Magkano ang sweldo mo araw-araw? Actually po, hindi po sa araw-araw, sa per client po, sir. Anong client mo? Lalaki, babae? Lahat, lahat po. Sir, pwede tayo sa itaas. Aanin ko yung ating Sige. ano ni Mayor. Ma'am. Para tuloy yung Yung problema, usapan natin, dapat dito na nagdadala kita kanin. para ma-address din, ano? Yes, sir. Direkta kasi yun. Si Dr. Ray Suatenco, siya po ang ano ni Mayor. Administrator. Sir, lahat ng... Boss, amo, commander. Pinapanood kita lagi. Magsusumbong ako sa'yo. Pero bago ako magsumbong sa inyo, gusto kong sabihin, wala akong natatanggap na complaints against enforcers ng Balagtas. Itong issue na to, wrongful apprehension ng pulis. Kaya po ako'y pumunta sa inyo, ang ticket na ginamit, Balagtas. Dalawa po ang issue dito, naging 3 na. Unang issue, sir, chinards ng pulis ng expired registration ang rider. Yes po, sir. Pero hindi naman expired. Pangalawa, kinumpis ka ang lisensya, hindi naman siya deputized ng LTO. Third concern, ito pala, kung tama ang pagkahuli, babayaran namin sa Treasurer's Office, tapos hahanapin namin yung pulis para yung lisensya makuha. Brother, matanong ko kayo, kasi ang Maynila, lokal na pamahalaan ng Maynila, nagbibigay ng 20% sa pulis. Pag nakahuli ang pulis na ang worth ng multa is 10,000, meron siyang 2,000. Kayo po ba nagbibigay ng incentive sa manolos? 30%. 30%. Magkano kaya ang multa ng sinasabing unregistered? Isang 150 lang po isang check dito. Walang check, isa lang, unregistered, isa lang. 150. Ay kung magko-contest, di absent ka, di ba? Hindi, alam ko naman na hindi ninyo basta pwede i-cancel kasi dapat ang due process magkakaharap eh. Babayaran na lamang natin. Ang problema, Chief, brother, yung lisensya, hahanapin pa namin yung pulis. So kami nang maghahanap ang... Sino po yung police? Walang pangalan eh. Sa PPSC sa PPSC po. Intercity. Malolos police po ito eh. Pero ang gamit na ticket, kung dito sila nag-ooperate, Hindi, nabanggit ni Hepe. Kumbaga, nasa jurisdiction ninyo, kaya nag-i-issue kayo ng ticket. ticket. By the way, Chief, brother, for your information, may kasama kong IAS personnel. Sasampahan namin ng kaso yung pulis para maitama natin yung maling ginagawa. Nakakaperwisyo kasi. So, babayaran na lang namin ito sa baba. Kausap ko na yung chief ng Provincial Mobile Force Company. Hihintay na yun sa Malolos, Bulacan. Gaano kalayo dito ang Malolos? Mga 30 minutes. Ay, hindi bale, talagang ganun eh. Chief, kaya tinutulungan ko ito ng face-to-face. Mahirap kung tatawag lang ako eh. Siyempre, pag ikaw nakausap ko, nagpakilala ko, parang ang dating sa'yo, paano babaraso si congressman ah? Iba yung, iba yung magkaharap eh. Siyempre, pag tumawag ako sa'yo, papakilala ako sa'yo dahil ang iniisip ko, under your supervision yung panghuhuli sa traffic violators. Ay pag nagpakilala ako sa iyo, siyempre iba ang dating. By the way, Hepe, nabanggit natin na 150 pesos lang to. Barya lang, no? Pero hindi yun ang usapin eh. Yung maling trabaho ng pulis, absent sa hanap buhay, yun ang issue doon. Magkano lang yung 150 pesos? Gcash lang eh, mabibigyan ko na to. Tsaka mukha namang can afford to eh. Kaya naman, sir. May gold pa yung hikaw niya. Tapos yung kanyang hindi ko alam kung partner o shoe force niya. Ang daming gold. Anyway, salamat po sa abala. Ba, may bayad to ha. Thank you po. Thank you pa.
Dahil mali ang huli sa'yo, maliit lang na halaga, pero ako magbabayad. Salamat po, sir. From here, tatakbo tayo sa Malolos. Suspended muna yung hanap buhay mo ngayon. Kita mo, nakita mo yung abala? Hahanapin pa natin yung pulis, gawa ng lisensya. Kita mo yung abala? Hepe, nakita mo yung abala? Oo nga, sir. Absent sa hanap buhay, tapos hahanapin pa yung pulis. Mali na nga ang pagkahuli, hahanapin pa ang pulis. Alam mo yung Intercity, di ba? Meron silang doon ang license na Yun nga po sinabi nung nakaraan. Saan yung Intercity? alam po niya, Bukawi. Sa kumpunan Sa may rice mill po ata yun. Pero sa main officer, dito sa Malolos talaga. Hindi, yung lisensya na yan, nasaan? Nasa Intercity daw po yun. Sa Intercity. Opo. Saan yun? Dito na sa Bukawi. O di, para hindi sayang yung oras natin, kukunin muna natin yung lisensya. Ito, kaya ko isinama para mawi-witnessan nila na kinumpis ka ang lisensya. Salamat, kuya. Thank you, sir. Nadamay ka pa. Abala, kita niyo yung ginawa ng polis, paikot-ikot kami. Hindi, babayaran mo, tapos hahanapin mo yung... Mura lang naman yung multa 150 pesos. Pero yung perwisyo, maling panguhuli, perwisyo, abala, absent sa trabaho. Ngayon, yung IAS, kaya ko isinama, yung investigator, para malinaw na sa kanya kung ano yung maling ginawa ng polis. Hindi ko na kailangan sumulat. Buti pa ito, oh. No? Picture daw po itong si... Alam ba nito may bayad to? Yung lisensya mo, kinumpis ka rin. Ano po sir, yung sa anak ko po yung license niya, yung Xerox. Sino nagkumpis ka? Pulis? Opo, yung PNP sila. Pulis na naman. Opo. Nako, may problem. Hepe! Ikaw. Pero ikaw ang chief ng traffic. Tapos, hindi ka pagtitiwalaan ni Mayor kung hindi okay performance mo. Pag-usapan ninyo ni Mayor. Yes, sir. Teritoryo ninyo ito. Alam mo yung sinasabi ko, na sa pamamagitan mo, may paparating kay Mayor na may maling trinatrabaho yung mga pulis na nade-deputize. Kaya mo, kung yung kinumpis ka yung Xerox ng license, kasi kaya Xerox, may problema rin tayo sa LTO, walang plastic card. Daig pa ng Quiapo, sa Quiapo, may plastic doon. O, kita mo, nakaka-relate. Anong fake na lisensya mo? Sinong pulis nang huli sa'yo? Nandun po sa binayaran ko na po dito. Brother, sama mo nga saglit. Hiramin saglit yung ticket, pipicturean lang namin. Idadamay na namin sa problema yun. Hepe, bahala ka na kay Mayor. Kinuha mo ang number ni Hepe. Benji, at itetext ko yung number to. Ay hindi, pagka may violation, ayaw kong nang-aabala. Brother, sinong pulis ang nahuli sa anak mo? Wala po nakalagay sir. O yan, kita mo, mali yun. Kunin mo nga yung picture nung ticket niya at idadamay ko na yung pulis na yun. Yung pala may 30% eh. Kaya pala masipag eh. Ganado ang nakaantas magbigay ng lokal na pamahala ng malagtas, 30%. Dyan, kahit walang data. Sa 10,000 halaga na huli, 3,000 sa pulis. Kuya, salamat. Okay, sir. Thank you. Ingat. Sino ang team leader niyo dito? Ikaw ang pinaka-senior. May kasama akong taga-IAS. Kayo pala, pag nanghuhuli, kinukumpis ka ninyo ang lisensya. Sa warang po ako, sir. Sa waran ka. O sige, hindi ikaw ang nanghuhuli ng motorista. O sino may hawak ng lisensya nitong nakumpis ka? Nasa kanya na resibo? Opo, kakuha na. O, ito, dalawang lisensya. Paki-release ng lisensya. Kanino ito? IAS. Yes, sir. Witness kayo ha, na yung lisensya kinumpis ka. Yes, sir. Oh, malinaw. Rider, come here. Yan, malinaw. Mabuti yung na-witnessan ng IAS. Yung lisensya mo, Yung Xerox na po yung kinuha sa anak ko sir. yung Xerox. Sinong humuli sa kanya? Anong pangalan ng pulis? Dupitas, patrolman. Ba't hindi sinusulat yung pangalan? Maitim po na lalaki. Maitim na lalaki yon. Relax ka lang, hindi naman ikaw ang huli. Kasing tangkad ko, tangkad ko ba? Oo. O nasaan kapatid yung Xerox ng lisensya nung isa? Xerox ang kinumpis ka eh. Doon sa anak mo, no? Nasaan? Pakilabas nyo, kapatid. IAS. Yes, sir. Sa harapan mo, ha? Ikaw ang pinaka-senior dito. Ikaw ang pinaka-senior sa lahat. Hindi ikaw. Sino ang pinaka-senior sa team? First Sergeant po. PCMS po. PCMS, First Sergeant. PNCO po. Anong pangalan? Bergado po. Mercado? Bergado po yung First Sergeant namin. IAS. Yes, sir.
Suggestion ko, kung pwede sa investigation, isama siya. Kasi siya ang head. So, yung command responsibility na dapat alam niya at nasusupervise niya ng tama yung kanyang mga tao. Okay? Anong pangalan? First Sergeant po namin si Master Bergado po. Master Sergeant Mercado. PCMS Mercado. Bergado po sir, Bergado. Bergado. Kasi as team leader, as the most senior PNCO, dapat under supervision niya dapat. Siyempre, hindi naman natin pinagtatanggol itong mga patrolman, expected na mas magaling yung Police Chief Master Sergeant. So, command responsibility, ano? Paki-invite din natin, no? Okay. Kaya ko kayo isinama, Lieutenant Tasmin, para masaksihan ninyo na talagang kinumpis ka ang lisensya. Samantalang pag hindi deputized ng LTO, bawal wag kumpis ka. That's the purpose. Nakita nyo, brother, yung abala, magbabayad, absent sa hanap buhay, tapos hahanapin pa kung nasa ng lisensya. Sige, salamat. Yung palang isa, patawag nga, kapatid, yung Xerox copy ng lisensya niya. Binata, may asawa. Ayun po, Binata. May motor, wala. May lisensya. Hindi expired. Motorsiklo mo, may ORCR. Hindi expired. Hindi bali na, may tiwala ako sa'yo. Psychologist ako eh. Tingin ko pa lang, alam ko na yung nagsisinungaling eh. Okay, pakipicturean yung ticket. I-find out kung sino itong humuli. Yes sir. At isasama natin yan. Chief, ito yung photocopy ng license na kinumpis ka niyan. Brother, witness, nakita mo naman ha? Yes sir. Walang kwento, yan ay puro totoo. Barkada ko si Gas Abel Gas eh, Bro Jerry. Ano sabi ni Gas Abel Gas? Hindi, nagsisinungaling ang evidence. Hindi, nagsisinungaling ang ebidensya. More or less, ilan ang nahuhuli ninyong motorist araw-araw? More or less? Nasa 20 po, sir. 20. Yes. So, more or less pala, 20 ang... Kinukumpis ka lahat ang lisensya o hindi? Kinukumpis ka, sir. See? So meron pa tayo dyan mga huli na nandiyan pa yung mga lisensya. Sa ngayon? Wala, di pa po kami, sir, nag-check po. Hindi pa. Yes, sir. Pero more or less, nakaka-confis ka sila ng 20. To cut this story short, more or less 20 ang napiperwisyo nila. Kasi napiperwisyo dahil magbabayad sila doon sa munisipyo, tapos pupunta dito. Hahanapin. So, abala. Diba? So, klaro. Sabihin mo kay Master Sergeant, ha? Kasama siya sa papaimbestigahan ko sa IAS. Kasi being the senior, the most senior PNCO, dapat tama ang kanyang pagsusupervise. And, Neng, salamat at naging honest ka. Kasi kung hindi, kasama kita sa papaimbestigahan. Tagasan ka? Region Norte, ano? Ba't alam ko? Manguhula ako eh. Kaya, psychologist ako, engineer, psychologist. Manguhula. Ano yung English sa manguhula? Witchcraft. Ano? Witchcraft. Fortune teller ko. Fortune teller. Public service, abalahin ko kayo. Kausap ko yung chief ng Provincial Mobile Force ng Bulacan. Hinihintay tayo. Okay sir. Kapatid, sasama ka. At wala ka namang problema. Hindi ka magdadagdag ng kwento, hindi ka magbabas. Alam mo kung bakit? Sa tulong ng IAS, ginagawa natin ito para yung maling ginagawa ng ibang pulis. Hindi kasi lahat eh. Para yung maling ginagawa ng ibang pulis, mapigilan, makakadanas na kayo ng tamang pagpapatupad ng batas, hindi na kayo mapiperwisyo na katulad nito. Ganun lang kasimple. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ka pepersonalin ng pulis dahil wala kang ginawang masama laban sa kanila. At ang gusto lang natin, ikaw at ang iba pang motorista, huwag maperwisyo na katulad nito. Brother, Yan nahuli ko sir. nasaan yung anak mo? Pero sir, yung the fact na siya yung nakatubos ng ano. Pwede na rin. Sumama ka na ng absent ka sa trabaho ngayon. Nag-half day. Magkano sweldo mo? Bigyan mo. Hindi na po. Hindi, mayabang ako eh. Hindi na, hindi po. Hindi. Hindi na po. Sinong mapera? Ako, ikaw. Mapapicture lang kita. Hindi, kasi nabala ka eh. Bigyan mo 500. Baka pag hindi mo binigyan 500, pagtingin mo, nasaan na yung isa? Diyan po kita. Hindi kita sinusuhulan. Ang advocacy lamang namin, sagipin kayo sa perwisyo. Kasi kung tama ang trabaho, hindi ka mapiperwisyo, pati rin siya. O sige,
Ang galing, no? Binigyan ko na ng para sa absent. Baka sabihin natin, sumunod ka, pagdating natin dun, wala na. Brother, wala ka namang gagawin kundi magsalaysay. Walang dagdag, walang... Paano po? Ano nangyari ngayon? Ikaw kwento mo lang, yung anak mo, nahuli, ganito, tama ang pagkahuli dahil may violation, pero kinumpis ka ang kanyang lisensya. Ikaw ay may karapatang magsalita sapagkat hawak niya yung resibo, siya ang nagbayad at siya ang nakatanggap. Tama, no? So, just in case na hindi kontento yung IAS, aabalahin yung anak mo, kung absent sa trabaho, bibigyan namin para hindi kayo napiperwisyo. Okay? Buti ito, negosyante. Mayaman yan, boss. Ay, hindi naman mayaman. Alam mo kung ba't tinutulungan namin to? Magkano lang yung multa? 150 pesos. Kayang-kaya niya. Ang hindi maganda doon, hindi naman expired ang motorsiklo, hinuli. Tapos ang laki ng abala. So, ang inililigtas natin, yung mga mabibiktima pa ng maling trabaho. Klaro. Totoo po yun, sir. Kasi kaya ako natuwa dito eh. 150 lang naman ang multa eh. Kayang-kaya niyang bayaran. Pero bakit siya nagsumbong sa opisina? Kasi alam niya, mali ang trabaho ng pulis. Ang SOP namin, ayaw namin na napeperwisyo kayo. Hindi ibig sabihin kaya kami nagbibigay ng ganyan, suhol. Wala kaming dapat isuhol sa inyo. Simple lang, ayaw namin na kayo ay napeperwisyo dahil sa maling trabaho ng ibang pulis. Nag-worry sir ng mga kasama siya. Eh, siya lang nag-abot naman. Wala kang liability dyan. Kaya pala siya malungkot. Ikaw mag-witness na kinagkukulik kayo ng ano. Witness ka lang. Kasi kinuha namin yung lisensya sa office nyo. Pati ikaw, witness lang. Tatandaan nyo ha, public servants tayo. Basta tama, manindigan tayo. Kung ang itinuturo namin sa inyo ay mali, dapat matapang kayo. July 2023, ang plate number mo ending 0. Ang inisip ng police, dapat October nag-renew ka. Hindi niya alam, 3 years registered yung motorsiklo mo. Tapos nag-plus ang MBUC, ang LTO ng 120 para 2023, 24, 25, 26. 2026, October ka na magre-renew. Yun ang hindi alam ng police. Na-confuse. Ang mabigat dito, pag ang nahuli ng mga ito, taga Nueva Ecija, Patay. Layo. taga Norte, no? Layo ng laki ng balat. Sobra. Kunwari brother, taga Tugiga raw ka, nahuli ka. Ang multa mo, 150. Magsusuhol ka pala, no? Ang layo. Ang layo. Hindi. So, Yung usapan ko to, mapilitan kang magsuhol, no? mapipilitan. Kahit 500, magsusuhol ka eh. Ayan, layo ng Tugiga raw ah. Yung pala, brother, pag taga Tugiga raw ka, mapilitan kang mag-offer ng suhol. Malayo sir. Oo, malayo pala. Ay isipin mo, kulang yung 500 mo sa panggasolina, yung pang-abala, kahit 1,000, kikita pala talaga. Okay, let's go. Thank you. Brother, David, taga Pampanga ka, no? Tarlac. Sama ka. Batang-bata ka. Tigas ka talaga. Saan ka dati? From CIDG po, sir. Matikas. May kasama ako ah. Kasya ba tayo dyan? Pakuha na ako ng po. Nandiyan ba yung PNCO nyo? Yung Opo, sir. Andito. Halika, brother. Okay, police din. So, ibig sabihin, tayo hindi magkakaaway. Yes, sir. At tayo, pare-pareho, kaya tayo naging police. Ang interest natin, public service. Ako naman, amenably, nagkakamali din sa trabaho. Wala naman sa ating perfect. Major pa na ako sa Highway Patrol Group, may ganito na akong advocacy. Wala pa lang noong Facebook. Hanggang sa nag-kernel ako, hanggang sa mag-retire, may advocacy akong ganito. And nung retired na ako, na-realize ko, malaki yung problema, kaya kailangan pumasok ako sa politika. And God is good, nakaupo tayo sa Kongreso. And hindi naman, brother, maganda na dahil nag-congressman na ako, kakalimutan ko na yung ating advokasya. Hindi ito trabaho ng congressman, advokasya lang. Yes. Okay. Kaya may ganito ang advokasya, kawaawa kasi yung motorista pagka mali ang huli, perwisyo, abala. Secondly, may negative impact yon sa atin sa PNP. Perception. Tama. Ang pangit ng dating. Yes, sir. Isinama ko ang IAS representative for the purpose na hindi kasi ito mapipigilan kung ang mangyayari. Yung rider, mali-uli, bla bla bla, paki-release, tapos ganun. We are here hindi para yung walang yain yung tao mo. We are here
to address the issue. And lahat tayo nag-training, lahat tayo professionals na talagang pag may mali, kailangan may corresponding sanction. Kasi pag walang corresponding sanction, ang mangyayari sa ating mga kasama, ngiti-ngiti lang. So ang gusto natin, magkaroon ng pagbabago, matuto yung pulis, yung maling ginagawa, maitama, para hindi tayo nakakaperwisyo sa maliliit nating kababayan at the same time nababago yung pananaw na iba na ang pulis. So brother, kaya ako ni-request yung attention mo para ma-explain ko sa'yo na ako ay nung sundalo pa lang hanggang sa naging pulis, hindi ko pwedeng sabihin magaling ako, hindi ako pwedeng sabihin sa inyo perfect ako. Kaya lang siyempre tayo as public servants, pag may mali, talaga you face the consequences. Wala namang naganap na pangungutong Brother, huwag kayong manghuhuli kung hindi kayo marunong. Ito, hinuli mo ng violation na binigay mo, expired registration. Base sa documents, itong tao mo, kaya hinuli si rider at sinasabing expired registration kasi ang ending plate number 0. Ang rehistro niya, July 2023. Ang pagkaintindi niya, dapat sa October, nagrehistro uli siya para ma-meet yung policy ng LTO na dapat October meron siyang rehistro. Tama ba? Ngayon, for your information na rin, ang rehistro, Certificate of Registration, July 2023. Ang ending ng plate number, 0. Pero dahil bago ang motorsiklo chip, ang siningil ng LTO, 3 years. Kasi ngayon, ang rehistro ng motorsiklo, 3 years. Wala siyang alam sa Motor Vehicle Users Charge na bawat isang taon, 240. 240 times 3, that is 720. Nag-add ang LTO ng 120. Why? Kasi 2023, 24, 25, 26, July ay itinama ng LTO sa October. Kaya nag-charge additional siya ng 120 pesos sa Motor Vehicle Users Charge. Kaya 840. 3 years siyang rehistrado. So, ang mali sa iyo kapatid, hinuli mo siya na expired registration kasi wala kang nakitang October na rehistro. Hindi mo alam na ito 3 years rehistrado. So, hindi expired. Mabuti rin alam ng opisyal mo. Bawal magkumpiska ng lisensya kapag hindi deputized ng LTO. Tama niya. May batas yan. May memo ang DILG kasi nung umupo ako sa Kongreso, unang-una kong binigyan ng attention yan. So, ang ginawa ni DILG, Sa mga MMDA mo na, sir. nag-issue ng memo ang DILG reiterating the observance of the law, which is huwag magkumpiska kung hindi deputized ng LTO. Yes, sir. And the other issue is, kinumpiska ang lisensya, hindi isinorender sa office ng Municipality of Balagtas. Magbabayad ka ng multa, hahanapin mo yung station ng police, doon mo kukunin ang lisensya. So, maraming mali. Hindi ko naman ito nakasama sa assignment o sabihin na nating bad shot o galit ako. Hindi ko siya kilala, hindi ako kilala. Ang interest lang natin dito, brothers, mai-correct. Kasi yung motorista absent sa trabaho, nagbayad na, mapiperwisyo pa, hahanapin yung lisensya niya. And nandito tayo, kasama kong IAS, hindi para mang-away. Pwede ko namang utusan ng IAS, magkanda kayo ng investigation. Pero gusto ko, nagkakaharap-harap tayo para ma-explain ko. Oo, and ikaw naman mukhang bata pa, huwag kang mag-alala. Kailangan ka lang makatikim ka ng palo ng PNP. Sa PNP, hindi nangungonsinte. Ang kailangan lang ma-address natin properly yung issue. So, walang personal dito. Kailangan lang, ang gusto natin, brothers, pag nag-retire na tayo sa pwesto, yung ating mga kapamilya, mga susunod na henerasyon, hindi na mabibiktima ng maling implementation ng batas. So that kapag nangyari yon, ang tingin ng public, ng community sa police, mataas. Ang masama kasi dito, brothers, bilang sa daliri ang nagkakamali. Pero ang paningin ng publiko, yung PNP na mga yan, masyadong unfair yan sa mga kasama nating namamatay, buwis buhay dahil sa serbisyo. Tapos dahil sa mali ng iilan, nasisira ang PNP organization. So, brother, ikaw na may papaluin lang ng PNP, pero don't worry kasi hindi naman dismissible offense yan. Pero pag naulit pa, madidismiss ka. So, maging lesson na sa iyo yan. Tama ba ako, brother? So, relax ka lang. Taga saan ka ba? Nueva Ecija, sir. Nueva Ecija. Binata, may asawa. Binato, sir. May mga iba pang tickets doon. Nagdatingan
yung mga claimants pinakuha ko na rin sa IAS yung palagay ko, sa ngalan ng public service, mukhang hindi lang siya tatamaan Ilan ang nagtiticket sa inyong team? Bali, isa sir. Tapos yung iba sir, bali nagkakondak na Isa lang nagtiticket. Baka iyo lahat ticket yung Hindi sir, bali rotation naman sir yung nag-checkpoint sir. Hindi, ilan ang nag-i-issue ng ticket? Bali, everyday kasi sir. Kunyari, mayroon silang schedule sir na checkpoint. Tapos, mag-conduct sila ng ganun ba yung ginagawa nyo? Tapos hindi naman siya laging nag-ticket sir. Kung naman siguro kung ganun ba ginagawa nyo Mark? So, may ibang tatamaan pa doon. Hindi siya lang. So, Chief, tayo naman hindi magkakaway, pero pamanhin. We have to do this para magkaroon ng changes. Kasi kung alam nyo, pag tumawag ako sa inyo, pwede namang okay na Kaya lang, hindi matututo yung tao natin. Hindi, di ba? Opo sir. Are you agree? Siyempre, sabihin na natin yung totoo. Congressman ako. Siyempre, pag tumawag ako sa iyo, brother, kung aabusuhin ko kayo kahit mali yung motorista May kultura tayong seryeser lalo na to. Tama ang motorista. Kung ang gusto ko lang magpasikat sa motorista, tatawag na lang ako kay partner. Baka ihahatid pa sa bahay ng rider yung lisensya. Kaya lang, pagka nagkaganon ang approach natin, band-aid approach yun. Hindi matututo. So, brother, huwag kang mag-alala dahil yung iba, mas malaki ang nagiging problema kaysa sa'yo. Nakikita ko naman, wala namang sumbong yung rider na kaya mo ginawa, kinukutungan mo, wala naman Kailangan lang nating mai-correct yung mali. Kung may kamag-anak kayong piritista, itanong ninyo sa lolo ng lolo nyo. Noong unang panahon, pag may pulis, ang public happy, high moral. Ngayon, hindi. Tanong ninyo sa relatives ninyo na civilian. May mga